as the moment a missile strike hit a building in Beersheba in southern Israel. This is a clear and present danger to Israel's very survival. It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Bago pa man tumindig ang mga kaharian, bago pa man ang mga imperyo, may isang pangako, isang tipan sa ilalim ng mga bituin, sa pagitan ng isang tao at ng kataas-taasan, isang pangakong magbubunga ng mga bansa, yayanig sa kasaysayan at mananatiling buhay sa loob ng libo-libong taon. Ngunit kasabay ng pangako, dumating ang pagkatapon, ang pagtataksil, at ang kadilimang halos ayaw ng banggitin ng mundo. Sa katahimikan ng kasaysayan, isang maliit na bansang isla ang tumindi, binuksan ang puso habang ang mundo ay nagtakip mata. Ito ang kwento ng isang lahing nagtiis, ng isang bayang may malasakit at ng propesiyang hanggang ngayon umuukit ng kapalaran sa mundo. Sa isang tahimik na gabi, habang ang buhangin ng disyerto ay malamig at payapa, isang matandang lalaki ang nakatingala sa mga bituin. Si Abraham, isang lalaking tinawag ng Diyos, at sa kanya ibinigay ang isang pangakong magbabago ng kasaysayan. I will make you a great nation, and through you all nations will be blessed. Ngunit ang pangakong ito ay hindi lang para sa kanya, kundi sa mga magiging anak ng kanyang anak, sa lahing kilala natin ngayon bilang mga Hudyo. Mula kay Abraham ay isinilang si Isaac, mula kay Isaac si Jacob, at mula kay Jacob ang 12 tribo ng Israel. Isang lahi na pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pinagkalooban ng batas sa bundok Sinai, at dinala sa isang lupang pangako. Ngunit kasabay ng pangako ay ang paulit-ulit na pagsubok. Mula sa mga pangyarihang lungsod ng Ur sa Mesopotamia, si Abraham ay tinawag ng Diyos. Umalis ka sa iyong bayan at sa sambahayan ng iyong ama at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sumunod si Abraham, dala ang pananampalataya. Wala siyang malinaw na mapa, wala siyang katiyakan. Tumahak siya ng higit sa 1,500 kilometro mula Ur, tumigil sa Haran, at sa wakas ay narating ang Kanaan. Ngunit pagdating niya, hindi ito bakante, at nang panahong iyon, ang mga Kananeyo ay nasa lupain. Mga pangyarihan ang mga naninirahan doon, mga Jebusite, Hittite, Amorite, may malungsod, mga templo at sariling mga Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang altar ang itinayo ni Abraham bilang tanda na ang lupain ito ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga salinlahi ng kanyang dugo. Hindi natapos ang tipan kay Abraham. Nang siya'y pumanaw, ang Diyos ay nagsalita kay Isaac, "Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo, at pagpapalain kita at ang iyong lahi." At sa anak ni Isaac, si Jacob, ang tipan ay muling pinagtibay. Ang lupaing iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. At sa panaginip, si Jacob ay nakakita ng hagdan mula langit, at siya ay pinangalan ng Israel, ang nakipaglaban sa Diyos. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na naging 12 tribo ng Israel. Si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Joseph at si Benjamin. Mula sa mga tribong ito, namuhay ang lahi ni Israel, lumaganap, lumago, hanggang sila'y manirahan sa Egypt sa panahon ni Joseph. Ngunit ang kasaysayan ng pagpapaamo ng pangako ay hindi palaging payapa. Sa simula, tinanggap sila ng Egypt. Ngunit habang lumalago ang kanilang bilang, sila'y itinuring na banta, at sa loob ng maraming henerasyon, ang mga anak ng pangako ay naging mga alipin.
Ginawa silang mga tagapagtayo ng mga lungsod, pinaluhod, pinahirapan, at halos malimutan na ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ngunit sa gitna ng tanikala, umalingaw-ngaw ang panalangin. Mula sa puso ng kadiliman, tumindig ang isang tagapagligtas, si Moises. Tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush, "Pakawalan mo ang aking bayan." At sa pamamagitan ng kamangha-manghang mga milagro, sila'y pinalaya. Tinawid ang Red Sea. Tinanggap ang 10 utos. Ngunit ang daan patungong pangako ay hindi pa tapos. Makalipas ang daang taon, naitatag ang kaharian ng Israel, ngunit ang kasalanan, pagkakawatak-watak at pagtalikod sa Diyos ang siyang naging sanhi ng pagbagsak. Sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon, ang lungsod ng Jerusalem ay winasak, ang templo ay sinunog, at ang mga Hudyo'y ipinatapon sa banyagang lupa. By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. Ngunit sa gitna ng pagluha, ang pag-asa ay muli nilang pinanghawakan. Sa pahintulot ng mga hari ng Persia, sila'y pinayagang bumalik, at sa mga guho ng lumang templo, kanilang sinimulan ang muling pagtindig. Ang Second Temple, isang tanda na ang pangako ng Diyos ay hindi nakalimutan. Ngunit ang muling pagkabuo ay pansamantala lang. Darating ang bagong mananakop, darating ang mas malaking pagkalat, at sa susunod na kabanata, masusubok ang pananampalataya ng bayan ng Tipan, higit pa sa kanilang naranasan noon. Mula sa lahi ni Abraham, mula sa tribe of Judah, sa linya ni David, ipinanganak ang isang batang Hudyo sa Bethlehem. Si Jesus, isinilang sa panahon ng Romanong pananakop, ang kanyang buhay ay isiniksik sa gitna ng takot, pananampalataya at pag-asa. He came to His own and His own did not receive Him. Nagturo siya ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng isang kahariang hindi nakikita, kundi nararamdaman sa puso. Ngunit ang kanyang mensaheng espiritual ay hindi tinanggap at naging banta sa kapangyarihan ng mga pinuno ng parehong Hudyo at Romano. At sa burol ng Kalbaryo, siya ay ipinako sa krus. He was pierced for our transgressions, and by His wounds we are healed. Para sa mga nananampalataya, siya ang simula ng katuparan ng tipan kay Abraham, ang binhing magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Makalipas ang 40 taon, nabalot ang Jerusalem sa sigalot. Noong taong 70 AD, pinangunahan ni Roman General Titus ang paglusob sa lungsod. Nag-alsa ang mga Hudyo laban sa imperyo, ngunit sila'y ginapi at ang Jerusalem ay sinunog hanggang sa huling bato. Not one stone will be left one another, everyone will be thrown down. Nasunog ang Second Temple, ang pinakabanal nilang dambana, ang puso ng kanilang pananampalataya. Mula noon, ang mga Hudyo ay muling nagkalat, pinangalat sa mga bayang banyaga, dala ang alaala ng kanilang templo at ang pangakong babalik muli. Ang tinig ng mga propeta ay tahimik, ang apoy ng dambana ay napawi, ngunit ang alaala ng Jerusalem ay nananatiling buhay sa bawat panalangin. If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget its skill. Noong sinalakay ng Roman Empire ang Jerusalem, hindi lang nila winasak ang templo. Pinatay, dinakip at pinalayas din nila ang libo-libong Hudyo. Tinatayang nasa 1 milyon ang namatay
at mahigit 90,000 ang dinala bilang alipin sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Ang iba ay dinala sa Rome mismo upang maging alipin at iparada sa Victory March ni Emperor Titus. Ang iba ay nagtago o tumakas papuntang North Africa, Babylon, Egypt at maging sa Southern Europe. Hindi pa tapos ang trahedya. Noong 132 AD, muling nag-alsa ang mga Hudyo sa tinatawag na Bar Kokhba Revolt. Ngunit muli silang natalo ng mga Romano. At sa puntong ito, ang buong Judea ay halos nilinis ng mga Hudyo. Jerusalem was renamed Aelia Capitolina. Ang Judea ay ginawang Roman province ng Syria-Palestina para burahin ang kanilang koneksyon sa lupa. Mula rito ang mga Hudyo ay opisyal ng naging people without homeland. Nakatira sila bilang minority sa iba't ibang lupain, sa Europa, sa gitnang silangan, sa North Africa at sa Asia Minor. Tinawag silang Wandering Jews, mga taong daladala ang alaala ng Zion, ngunit walang sariling bayan. Nasunog ang templo, nawasak ang lungsod, at ang mga Hudyo ay pinangalat sa 4 na sulok ng mundo. The Lord will scatter you among the nations, and only a few of you will survive among the nations to which the Lord will drive you. Para sa marami sa kanila, ito'y hindi lang trahedya. Ito'y katuparan ng babala ng Diyos sa kanilang pagsuway. Ang tipan ay sagrado, ngunit ang pagsuway ay may kapalit. Pinatay ang ilan, ang ibang dinalang bihag sa Roma. Ang natiray nagtago sa mga liblib na lugar ng Babylon, Persia, Africa at Europa. At doon nagsimula ang mahabang diaspora. Isang bayan na walang lupain, isang panata na dala-dala sa bawat pagluha, sa bawat panalangin. Next year in Jerusalem. Ngunit may isa pang grupo na nakaranas ng pagkalat, ang mga tagasunod ni Jesus. Tinawag silang The Way, mga Hudyo na naniwalang siya ang Mesiyas. Ngunit tinutulan sila ng parehong mga Hudyo at Romano. Pinag-usig, pinatay, ipinako sa krus, ipinakain sa mga leon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang pananampalataya ay lumaganap mula sa Jerusalem patungong Antioch hanggang Roma at sa dulo ng imperyo. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. At mula sa maliit na grupo ng mga alagad, isinilang ang Kristyanismo, isang pananampalatayang naging pundasyon ng Western civilization. 2 lahi, 2 pananampalataya, parehong pinangalat, parehong inuusig, ngunit habang lumilipas ang mga siglo, ang kanilang alaala sa Jerusalem ay nananatiling buhay. Pagdating ng ika-20 siglo, umakyat sa kapangyarihan ang isang diktador mula sa Europa, ang lider ng German regime. Noong panahon ng digmaan, nagpakalat siya ng ideolohiyang nagpinta sa mga Hudyo bilang kaaway ng bayan. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, mahigit 6 na milyong Hudyo ang pinatay sa pamamagitan ng gutom, pamamaslang at pagkakakulong sa mga tinaguriang labor camps. Mga pamilya, bata at matatanda, pinilit na magsuot ng mga Jewish badge, tinanggalan ng pangalan, ginawang dinumero. Habang ang ilan ay nanahimik at ang mundo ay nagbingi-bingihan, may iilan na hindi pumikit. Isa na rito ang bansang malayo sa Europa, isang maliit, mahirap, ngunit may pusong bukas, ang Pilipinas. Taong 1939, habang tumatakas ang ilang Hudyo mula sa Europa, isang lider sa Asya ang tumindig, si President Manuel L. Quezon. Sa kabila ng banta ng digmaan, binuksan niya ang Pilipinas sa daandang Jewish refugees. The people of the Philippines have a place in their hearts
for the oppressed. Naglaan siya ng lupain sa Marikina at Mindoro. Tinanggap ng ating bansa ang nasa 1,200 Jewish refugees mula sa Europe, ang mga takas na Hudyo na halos walang dalang anuman kundi pag-asa. Hindi ito madalas ituro sa mga paaralan, pero ito ang isang kabanata ng kasaysayan na patuloy na kinikilala ng mga Hudyo sa buong mundo hanggang ngayon. Ito ang tinawag na Open Door Policy. Ngayon, may monumento sa Israel bilang pagunita sa kabayanihan ng Pilipinas, the Open Doors Monument, bilang alaala na sa panahong halos wala ng lugar ang mga Hudyo, ang Pilipino ang nagsabing, "Dito, may tahanan kayo." Pagkatapos ng digmaan, isang tanong ang lumutang. Saan na uuwi ang mga Hudyo? At noong 1948, mula sa alikabok ng kasaysayan, isinilang muli ang bansang Israel. Isang tahanang matagal na nilang pinapangarap. Ngunit ang pagbabalik sa lupang pangako ay nagdulot rin ng panibagong sigalot. Hindi na sila mga alipin sa banyagang lupa, ngunit hanggang ngayon, ang bansang ito ay patuloy na hinahamon, pinapalibutan ng digmaan at pinag-aawayan. Bakit tila hindi pa rin tapos ang pagsubok? Parte ba ito ng propesiyang mas malalim pa sa kasaysayan? Bakit tila walang kapayapaan sa Israel? Palestine, Iran, mga racket, mga protesta, digmaan sa Holy Land. Bakit? I will make you into a great nation, but you will be surrounded by enemies. Ayon sa Biblia, ang bayan ng Diyos ay hindi kailanman magiging komportable sa mundo dahil sa kanilang pagkapili. Sila rin ang magiging target. Habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga karatig nitong bansa, may mas tahimik pero nakakabiglang ulat na lumulutang. Handa na raw ang plano para sa muling pagtatayo ng Third Temple ng mga Hudyo. Ayon sa Temple Institute sa Jerusalem, halos kumpleto na raw ang mga gamit para sa templong ito, mula sa sagradong kasuotan ng high priest hanggang sa ginintuang trumpeta, altar tools at kahit ang ark-style vessel. Handa na rin daw ang mga pari na pinag-aralan kung paano magsagawa ng ancient rituals. Pero heto ang malaking tanong, saan ito itatayo? Ang sagot, sa mismong lugar kung nasaan ang Al-Aqsa Mosque, isa sa pinakabanal na lugar sa Islam. Ang Al-Aqsa ay nasa Haram al-Sharif o Temple Mount, isang lugar na sagrado sa parehong relihiyon at sa kasaysayan. Maraming digmaan na ang sumiklab dahil dito. Para sa ilan, kung matuloy ang pagtatayo ng Third Temple, ito raw ay magiging mitya ng Global Holy War. Isang sinyalis ng Messianic prophecy ayon sa ilang pananampalataya. Para sa iba, isa itong aktwal na geopolitical time bomb na pwedeng sumabog anumang oras. Ang tanong, totoo nga bang may plano ng itayo ito? At kung oo, kailan ang unang bato? Ngunit hindi lang si Isaac ang anak ni Abraham. Bago siya, may isang panganay, si Ishmael. He too will become a great nation. Mula kay Ishmael, isinilang ang mga Arab nations, mga prinsipe ng disyerto, mga mandirigmang may sariling pangako, 2 anak, isang ama, magkaibang daan, at sa pagitan nila, isang kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan.
Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ay yung sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina. Hanggang sa susunod Solid Archers, it's time